Hello guys, so ang gagawin po natin ngayon is paano tayo makapag signature doon po sa ating mutual fund. So ginawa ko ito na video kasi yung iba mahirapan po sa signal kasi gusto ko lang sana is one-on-one, pero yung iba is mahirapan po sa signal kaya ginawa ko ito na video. So first, i-open po natin ang ating Google. So ayan, so i-login po natin yung ano po is yung ating username. So punta lang po kayo sa www.img-corp.net. Then login po natin yung ating user ID. So ayan, 9891LF. Ayan, din password. Ay, wait. Ay, wait Okay, so password. Ayan. Login. Wait lang tayo. So ayan. So nakapasok na po tayo sa ating portal. So ang binuksan ko po na portal is hindi po ito sa akin, sa aking Bisha po. Kasi yung sa akin hindi na po pwede na pupunta tayo doon sa first step kasi nga nakapag-top up na po ako doon. So para ito sa mga beginners na yung newly member na hindi pa po nakapag-open ng portal. So dito sa baba guys, ayan. So meron ditong Soldibo. So i-click po natin yung view portfolio. Ayan. So yan po ang lalabas. So i-click natin yung, dito po sa kanya is wala pong nakalagay dito na shares kasi po matagal na po ito na member. Hindi pa po niya nahulugan yung kanyang Soldivo. Pero kung ikaw ay newly member starting January this year is yung 1,000 po sa inyong 5,500 na membership is dito po siya mailagay. So mayroon pong nakalagay dyan na how many shares po ang nabili ninyo sa inyong 1,000. Okay, so i-click natin yung add subscription. Okay? So kung nakikita ninyo ito, kung sa cellphone po ang gagamitin ninyo, i-ano lang ninyo ito, i-move left side. Ayan, i-move lang po ninyo left side kung cellphone ang gamit ninyo para makikita ninyo ito. So, ayan, inactive kasi hindi pa po siya nakapag-signature sa contract. So, click nyo ang view and agree to terms. Ayan. Ayan, din punta kayo sa baba. Dito kayo mag-signature. So, ito ang ginamit ko kasi simple lang po ang signature niya. Kayang-kaya ko po gayahin. Yan. So, ganun lang po ang signature niya. Okay? Ayan. Then, click ninyo itong maliit na box dito sa gilid. Then, click I agree. Kailangan po tuloy-tuloy ang ninyo ha, tuloy-tuloy ang proseso kasi pag after ninyo makasignature tapos hihinto kayo, yung beneficiary po hindi ninyo yan makikita na. Okay? So ayan, na-change na po ito active kasi nga nakapag-signature na siya. Then, kung sa cellphone po ang gamit ninyo, may tatlong dito po sa gilid, yung tatlong line na maliit, i-click lang ninyo po yon.
Tapos lalabas na po itong beneficiary. Ayan. Then i-click ninyo ang beneficiary. Ayan. Then maglagay na po kayo ng mga beneficiary. So dito po sa kanya is, ayan, nailagay na po. Wait. Bakit tayo magbukas? So ayan. So isulat po ninyo kung sino-sino ang beneficiary. Of course, yung pamilya mo talaga. Kung ikaw ay single, depende na po sa inyo kung sino po ang beneficiary, either parents or kaya kapatid. Kung ikaw ay pamilyado na, of course, yung spouse mo or kaya yung anak. Pero kung ang anak mo ay ano pa underage, wag mong ilagay siya sa first beneficiary. Pwede mo siya ilagay sa second or sa third. Kasi pwede po ito hanggang 4 na beneficiary ang ilagay mo. So ayan. So fill up mo lang. So for example po is yung spouse mo ang mayroong ano lang po, mayroong email ad. So tapos ilagay mo yung anak mo na beneficiary, yung email ad lang po ng spouse mo ang ilagay po doon sa anak mo na beneficiary. Then, after nyo makapag-fill up niyan, i-click ninyo ang submit. Then, after niyan, kung magdagdag kayo, so i-click lang po ninyo yung beneficiary. Okay? So, yan po ang yun ang sabi ko kanina, ituloy-tuloy lang po natin papunta po sa beneficiary kasi pag tapos na po kayo makapag-signature tapos huminto kayo, hindi mo na yan makikita yung sa beneficiary. Okay? So ngayon, doon naman tayo sa paano mag-top up sa investment. Okay? So babalik tayo sa home. Yan. So dito sa home, click nyo lang po ang home. So kung ikaw ay cellphone po ang gamit ninyo, left side po, meron kayong makikita doon na parang 3 line, left side. So i-click lang po ninyo yon para po babalik na kayo sa home. Ayan, yan na po ang home. Okay, so ayan, bumalik na tayo. Then, i-click ninyo ulit yung Soldibo View Portfolio. Then, add subscription. Okay. So, ito na po ang lumabas. Okay, so, ngayon, i-click ninyo ang search. Ilagay po ninyo ang inyong user ID or agent code. So, so pag lumabas na yung pangalan mo dyan, i-click mo. So, ayan. Then, i-click ninyo dito sa box, sa gitna ng box, yung sa fund. So, meron kayong dalawa na pwede ninyo pagpipilian. So, sa mga newly member po, is yung 1,000 po ninyo doon sa 5,500, ang 1,000 doon mapupunta dito sa Strategic Growth Fund. So, dyan po siya mapupunta. Ito yung fund po na high return, pero high risk. Fluctuating po ito. Pero pwede rin kayo maghulog dito sa bond fund. So, ang bond fund po natin is fixed return. So, nandun po siya sa 2 to 5% per year. So, pwede po kayo maghulog dyan. So, depende po sa inyo kung saan dyan ang huhulugan ninyo. So, pwede po both. Kasi sa akin, itong dalawa po ang hinuhulugan ko. So, ayan. So, dito tayo sa growth fund. Pipili. Then, ito pong amount dito, pwede ninyo i-change. Ang pinakababa po na additional investment is 500. So, ipagpalagay natin 500 dyan. Pwede kayong maghulog ng 600, 700. Wala po siyang maximum.
pwede kayong maghulog dyan kahit 100,000. Okay? So, basta ang pinakababa is 500. So, ngayon, tapos na tayo dyan. Click the next. Then, may lalabas na ito kasi mag-signature. Need po ang signature. So, i-click ninyo po ang okay. Then, punta po kayo sa baba. Then, every time po na mag-tap up po kayo sa inyong investment, ganito talaga ang proseso. So, kahit 500 lang yan is magsi-signature talaga kayo. Okay? Ayan. Then, click nyo ang next. So, pwede kayo makapagpili kung ano po ang payment instruction ang pwede mo nga gagawin. So, i-fill out nyo lang yung kulang. So, kailangan siya ng email ad. Ayan. Ayan. So, dito po guys is ang madali po na verification is BDO Bills Payment at saka po Palawan. So, 3 to 5 working days, ma-verify na yan. Pero pwede po kayo mag-credit card. So, ang credit card, medyo may charge po siya every transaction. Hindi ko lang alam kung ano ang exact na charge. Pwede po kayo mag-debit. So, pwede po siya online bank transfer. Pero kailangan mo po mag-online bank transfer bago mo gawin ito kasi kailangan mo siya i-upload ang yung payment, yung confirmation receipt. So ayan. So ang gagawin natin ngayon is dito po tayo sa BDO Bells. Okay? So kung malayo kayo sa BDO, pwede po sa Palawan. Okay? So pareho lang po ang process sa BDO at saka sa Palawan. So pareho lang 'yan. So dito tayo sa BDO ha. Okay, so ito na po ang lalabas. So kailangan ninyo i-fill out lahat. Okay. Ayan. So, yung address 1 lang po ang pwede po i-fill out. Wag na yung address 2. So, ayan. Then, click next step. So, merong hindi ko na fill out. Hanapin ko sa itaas. Ito. Click BDO Bells. Kasi BDO yung pinili natin, di ba? So, ayan. Review. So, okay na po. Click next step. So, yan po ang lalabas. So, kailangan mo i-click yung box sa gilid. Ayan. Then, click submit. So, ito na po ang i-screenshot mo. So, ito po ang kukopyahin mo doon sa BDO deposit slip. Yung blue po ang kulay. Sa gitna po doon, may bills payment. Doon nyo po isulat. Then, ang pinaka-importante dito is itong
subscriber name na hindi talaga o subscriber number na hindi talaga kayo magkakamali. Kasi malaki po ang problem kung delayed masyado, hindi naman sa hindi po ma-approve, pero sobrang delayed po kung dito tayo magkakamali. Kasi ito kasi ang didiretso po doon sa inyong investment. So, ang sa akin po, ang ginagawa ko po is, pinapakita ko po ang screenshot doon sa tiller para ma-double check. So, yun po ang ginagawa po. Every time, isa-isa yan, pinapakita ko po ang screenshot para po tama. Okay? So, the same pa rin, ang Palawan at saka po BDO, the same pa rin ang proseso. So, mag-back tayo. Ayan. Okay. So, kung yun ang sabi ko kanina, the same lang po sa Palawan, pero kung gusto po ninyo ang online bank transfer o kaya sa deposit, regular deposit, pwede naman po. Pero kailangan mo siya mag-bank transfer ka muna or mag-deposit ka muna sa bangko, then i-upload natin dito. So, ang proseso dito is ganun pa rin. I-click natin ang search, then ilagay ang ating code. Ayan. Then fund. Then click. Signature. Yan. Next. So, ang pipiliin ko ngayon is yung bank deposit or bank transfer. So, pag yan ang pipiliin ko, pero medyo delayed ang verification nito ha. Iba po siya sa, mas mabilis talaga ang Palawan at saka po BDO Bells. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano po ang proseso. So, fill out the needed information. Ayan. Then next, ano pong kulang? Okay. Bank deposit. So, hindi siya mag-proceed kung may kulang talaga na hindi mo na siya na-fill out. Then next step. So, ayan. So, dito, i-click mo dito. Then, pipiliin mo kung anong bangko po ang pinagtatransferan mo. So, magbibigay ako sa inyo kung ano yung mga bank accounts na affiliated po ni IMG. So, let's say for example, BPI. Okay. So, click select. Then, i-click natin ito. So, ayan. The same pa rin, makikita natin kung cellphone po ang gamit ninyo. Kasi ang gamit ko ngayon is laptop. So, i-click natin yan. So, ito po ang lalabas. So, kailangan po niya yung pitsa, kailan kayo nag-deposit, kailangan po niya yung time. So, dito po sa time, so for example is, nag-deposit ako is 15. So, ayan. Then, ang time, so ipagpalagay natin is, 12:09:30. So, ayan. So, alas 12, nagbayad ako, naghulog ako. Then, so titingnan nyo doon sa deposit slip kung ano talaga ang oras kasi mag-appear man yan doon. Then, select file. Ayan.
So, ngayon, pwede ninyo pipicturan yung deposit slip. Or kung napicturan nyo na, so pipili na lang kayo doon sa pipili na lang kayo doon sa gallery kung nandoon po 'yon. Pero ang ginagawa ko dito is pinipicturan ko talaga. Ayan, so pili kayo sa mga deposit slip. Ayan. So mag-upper 'yan. Pag once nalalabas na 'yan dito, so yung picture talaga ng deposit slip, maglabas 'yan dito. Hintayin niyo na maglabas. Then i-click ninyo ang submit. Pag once maklik ninyo ang submit, may lalabas na po dito na thumbs up na malaki. So, meaning okay na po 'yon. Pero maghintay tayo ng verification. So, ito po ang process sa online bank transfer at saka po regular deposit po sa bangko. Okay? So, ngayon, balik tayo sa home. Ayan. So, ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is yung Avail 8 Now. Anong ibig sabihin nito? So, mayroon po tayong annual accreditation. So, kung ikaw ay nag-member ng January to October, January to September is 1,500 po ang ating annual accreditation. So, good for 2021 na po yun. So, kung ikaw ay nag-member ng October, 500 po ang inyong accreditation. Kung ikaw ay nag-member ng November, 300. Kung December, 200 lang po. So, ano ang purpose ng annual accreditation? So, ang purpose niyan, para continue tayo mabuksan natin ang ating portal. So, it's up to you kung mag-renew ka o hindi. Pero, I tell you guys, hindi po ninyo mabubuksan ang inyong portal. Paano nyo mamomonitor yung inyong investment? Then, continue po tayo maka-benefits sa mga other benefits. So, just like sa ating insurance. So, kung ikaw ay associate, so continue tayo, benefited natin yon. Okay? So, halimbawa, kukunin tayo bigla ni Lord. So, yung family, makatanggap po sila ng ito, kung ikaw ay associate. So, meron po silang matatanggap na 100,000 kung aksidente ang dahilan. So, ito pong fidelity guys is gusto ko po na i-avail ninyo kasi sayang po ang pagre-renew natin sa annual accreditation na 1,005 is lahat-lahat na po yon na benefit cover po tayo. So, itong fidelity guys, 500 lang po ang ihulog ninyo, one time lang po yan. So, kasama na yan doon sa annual accreditation natin. So, kung gusto kayo maghulog ng 500, so i-click lang po ninyo ito. Okay. So, ito nakapaghulog na po siya. So, ito na po ang lumabas kasi naka-fill up na po siya online. Okay? So, yan, meron na po tayong certificate. Pero kung hindi pa po kayo ang lalabas dito is doon po kayo pupunta sa may link na kiosk. Dalawa po ang link ang pwede pagpipilian mo doon. Pero yung kiosk at saka kiosto. So yung kiosto po ang pipiliin ninyo. Then pupunta po kayo doon sa payment instruction. Okay? So ayan. So ngayon po is, ayan, dito tayo sa Nyora. So itong Nyora po is, kung ikaw ay marami ka nang na-invite or nag-do ka na sa business, dito po papasok yung income natin. So, i-click nyo lang po ito. Then, click nyo download app. Actually, hindi siya mag-download. So, click nyo lang yan. Okay. Then, register. Click nyo ang register. So, dito, ayan. So, mag-fill out kayo.
Ayan. Then, password. So, i-click muna natin ang I'm not a robot. Then, create account. Okay, so papasok na yan siya doon sa iyong email. So, mayroon kang i-confirm doon sa email. Ayan. So, ayan. So, pupunta po kayo sa email kasi pag i-click ninyo po yon, babalik yun dito na mawawala na po ito. So, ayan. Hindi ko po mabuksan. So, after po ninyo na-confirm doon po sa inyong email is babalik. Meron pa kayong i-fill upan dito. Wait lang ha. I-try ko buksan. Hindi ko mabuksan. Wait, verification expired. Check the checkbox. Ay. Ayan. So, kailangan po siya guys na mabuksan nyo kaagad yung email para po kasi meron siyang time limit. Ayan. So, babalik kayo dito para po i-continue nyo ang pag-fill out. Then, hihingi po siya ng valid ID. I-input po ninyo yung valid ID. Then, pipicturean po ninyo. So, ganun lang po guys. Okay? So, ayan. So, dito po tayo, balik po tayo dito sa, avail it now. So, ito po yung pag-process ng annual accreditation. So, i-click natin yan. So, dito tayo papasok. So, i-click natin ito, pipiliin natin ang 2021. Kasi, ang paghulog natin ng annual accreditation for the next year na po siya na activation. So, lagay natin yung ating code. Then, lumabas yung pangalan, i-click mo. So, ayan, 1.5 po sa kanya kasi matagal na ito na member. Pero kung ikaw ay ngayon lang, bago lang kayo nag-member, hintayin nyo po nga mag-change yan. Okay? So, mag-change yan siya. So, i-click natin ang next. So, dito tayo papasok. So, depende na po sa inyo kung ano po ang payment instruction ang gagawin po ninyo. Okay? So, ayan, fill out pa rin. So, ang pipiliin ko po is Palawan kasi malapit lang po siya sa Palawan. Ayan. So, ayan. So, click natin Palawan. So, next. So, ganun pa rin ang process, di ba? Yung sa BDO Bells. Ayan. So, ito na po. So, sa Palawan po, ang pinaka-importante dito is yung receiver name na dapat tama po ang pagkasulat. So, for example, ganito ha. Ito siya, si Sheila, halimbawa, inutusan niya ang kanyang anak na magbayad. So, doon po sa papel ng Palawan, yung blue, so ang ilagay po niya doon na pangalan, yung pangalan po sa naghulog. Okay? So, ang ilagay doon na pangalan sa naghulog, at saka po yung cellphone number. So, ang pinaka-importante masulat itong receiver name na tama kasi
ito ang pinagbabasihan na kay Sheila talaga ito. Hindi po mag-matter kung sino ang maghulog, basta ganun po ang proseso, ang ilagay sa pangalan kung sino ang inutusan. Okay? Then, ayan, pwede rin ipakita mo yung screenshot kasi ganun ang ginawa ko eh. So, nung nagbayad ako sa Palawan, pinakita ko ang screenshot, double check po doon sa tiller. Kasi malaki pong problema pag hindi natin i-double check. Yung mali, kasi ang Palawan tumatanggap kahit mali. Tinatanggap nila. Kagaya yung Z1. So, minsan ang pagkasulat natin sa 1, parang small letter L. 'Di ba? So, mas maano na po yung tama talaga ang pagka-input para wala po tayong problema tapos hindi po delayed. Kasi kung mali, sobrang delayed po. Siguro aabotin ng 2 months or 3 months ang process. Okay? Para maiwasan natin yan, double check talaga. So, nang maibigay na po ni cashier sa inyo yung deposit slip, so double check again. So ganun lang po, double check nga tama talaga ang pagka-input. Okay? So that's all muna. So kung mayroon po tayong mga katanungan, pwede po kayo mag-PM doon sa ating group chat o kaya direkta kayo mag-PM sa akin. Any clarification, okay? So thank you po. Bye-bye.